Yo, what's up? Samahan nyo akong gawan ng back-to-back reaction video. Ito pong BTS is back, but SB19 already changed everything. At syempre, ito pong Tabi Sonara Pancam mula po sa Music is Universal UMGPH, yung kanila pong live performance. Simulan na po natin ang ating reaction video. Let's do this. BTS is back, and for millions of fans around the world, that sentence alone feels like a major event. After years of military service, solo projects, and uncertainty about what would happen next, the world... Actually, hindi po ako fan ng BTS at hindi ko po nasusubaybayan yung mga ganap nila mula sa pool hanggang ngayon, no. Pero alam ko pong sikat po talaga, na sobrang sikat po talaga itong BTS sa buong mundo na, no, kasi po talaga pong nagkalata po ang mga fans nila. Correct me if I'm wrong kung ARMY ba ang tawag sa kanilang fans. Biggest boy group is finally entering a new chapter. But while everyone is focused on BTS's return, something equally important has already happened. A group from the Philippines quietly achieved something many people thought was impossible. SB19 proved that a P-pop group doesn't need to follow K-pop's shadow to make an impact on the world stage. And that's exactly why their story matters right now. Pero yung simula sila, syempre hawak sila ng ng show BT, no, na ganun yung path nila, no, patungo doon sa structure ng Korean K-pop, no. Pero ngayon po hindi na po ganun, no, kasi nga po tulad na sinasabi natin noon na independent na po sila at talaga pong ang nilalakad po talaga ng SB19 ay mapakilala ang P-pop o ang OPM sa buong mundo, hindi po structure ng K-pop na yung nilalandas po nila. Because BTS may be returning to the spotlight, but SB19 already changed the conversation. For years, whenever people talked about Asian pop music, one country dominated the discussion: South Korea. Tama. K-pop became a global phenomenon. Groups like BTS, EXO, 17, Blackpink, Twice, and many others transformed the music industry. Ako talagang nasubaybayan ko lang po talaga sa K-pop, no. Syempre old school po ako. Yung Big Bang lang po talaga, no. Sila Taeyang, sila Top, di ba? Yung mga yon. Saka sila G-Dragon. Pero itong mga bata-bata na po to, hindi ko na po sila ganong nasubaybayan. At ang kilala ko lang din po sa K-pop talaga, yung sila Sandara, di ba? Alam niyo naman po yan, syempre, sa Pilipino si Sandara, kaya nasubaybayan din po natin yung grupo niya. They broke records, sold out stadiums, top charts, and built fan communities in every corner of the world. As a result, many people started believing that if an Asian pop group wanted international success, there was only one path: follow the K-pop model. Train like K-pop, market like K-pop, look like K-pop, sound like K-pop, basically become another version of what South Korea had already perfected. Ito kasi yan, no? Kaya naman talagang pumutok ang K-pop. Kasi nga, pati nga yung gobyerno nila, talagang sinusuportahan at pinondohan din talaga itong K-pop. Kasi nga po, tulong po yan sa kanilang ekonomiya. Real po yun. Kasi po sa atin, no, sa Pilipinas, ay wala pa pong suporta ng gobyerno. Pero yung ginagawa po ngayon ng SB19, bilang independent sila, sariling pera po nila yung kanilang ginagastos, no. Nakita po natin talaga na papunta na po sila doon, no, sa international scene, no, na yung sinasabi ko, di ba, partida pa no, na talagang wala pang suporta talaga ng totally buong Pilipino, no. Ilang 18 lang po, no, hindi po buong Pilipino ang nakasuporta po sa SB19, pero ganyan na po kaputok, no, ang SB19 sa buong mundo. Although hindi pa po talaga sila totally nakaka-penetrate, pero andun na po, no, may kumaga may bakas na po, no, na papunta na po talaga sila sa international scene. Kaya nga sinasabi ko noon pa sa inyo, kung susuportahan ng gobyerno natin ang SB19 o ang mga P-pop groups, di ba? Lalong-lalo na po ng buong Pilipino, no, buong Pilipinas ay susuporta po sa P-pop. Ganyan din po ang mangyayari. Talagang puputok din po sa buong mundo ang P-pop. Kaso nga po hindi po ganoon ang sitwasyon sa Pilipinas. Kaya mahirap pong ikumpara yung sa South Korea at sa Pilipinas. Iba po yung movement ng P-pop sa K-pop. And that's where the Philippines entered the story. When SB19 first appeared, comparisons were immediate. People looked at their synchronized performances, their polished choreography, their dedication to training, and many instantly labeled them as simply another K-pop inspired group. But there was a problem with that assumption. The more SB19 evolved,
the more obvious it became that they were building something different, something uniquely theirs. Instead of trying to become the next BTS, they focused on becoming the first SB19. Yes. And that decision changed everything. Saka ano eh, hindi natin may ikakaila talaga na ganun talaga yung path nila noon kasi nga hawak nga sila ng ng Showbiz na Korean company yon. No, pero ngayon po hindi po talaga na. Talaga pong talagang Philippine na sila. Pinupush nila ng Philippine yung kultura ng Pilipino. 'Di ba? At marami rin naman yung P-pop group na ganun din tulad ng Alamat, 'di ba? Talagang ang pina-project po nila, talagang pinapakita nila sa mga kanta nila yung pagiging Pilipino, 'di ba? At syempre itong SB19, 'di ba? Kita niyo naman may Tagalog, English din sila. At talaga pong masasabi natin na sa ngayon hindi na po ang ganun yung patungo sila sa gaya sa K-pop, hindi po ganun. May sariling footprint na po itong SB19. The journey wasn't easy. In fact, it was incredibly difficult. Mhm. Unlike many major entertainment industries, P-pop didn't have a proven global blueprint. Yes. There were no guarantees, no established pathway, no worldwide infrastructure ready to support Filipino idol groups. Kaya nga sa akin, no, para talaga ma-recognize na po ang P-pop o ang OPM, kasi po ngayon talaga, era na po ito ngayon ng P-pop. No, aminin man natin sa hindi, sa lahat po ng genre ng OPM, itong P-pop na po talaga ang papasok, no, sa international scene. 'Di ba nga po yung BINI na recognize na rin, tas itong SB19. 'Di ba? Kaya dapat talaga suportahan na po to ng lahat ng Pilipino sa buong mundo. 'Di ba po? Para talagang ma-recognize na po talaga siya. Kasi para sa akin, no, hangga't meron po tayong crab mentality, no, hindi po talaga uusad ang musikang Pilipino o ang Filipino culture in a whole sa buong mundo. Ganun po 'yun. Kasi po kinakain na po talaga tayo ng crab mentality. 'Di ba po? Tapos yung lagi ko nga pong sinasabi sa inyo, no, hindi ko naman sinasabing huwag kayong sumuporta sa banyaga. Pero dapat mas unahin po nating suportahan ng ating sariling atin. Lalo na po itong P-pop, no, at ang SB19. Ganun po. Kaso nga po, ang mga Pilipino kasi talagang giliw na giliw ang Pilipino sa mga foreigner. No, ganun po eh. Kahit sa ang genre pa po yan, kay music, artista, 'di ba, mga content creators, giliw na giliw ang Pilipino sa foreigner. No, hindi po nila inuunang suportahan ang kapwa nila Pilipino. Real talk po 'yan. Kahit ikaw na nanonood ngayon, alam mo sa sarili mo 'yan na mas lamang na sinusuportahan mo ang foreign, no, kaysa sa sarili mong lahi. Kaya kung mabe-break po 'yan, no, na maaalis po ng mga Pilipino yung ganong pagtingin o ganong pagsuporta, at uunahin ng Pilipino ang sariling atin na suportahan, makakaya rin ng ating mga artists o ng ating P-pop groups na mag-penetrate talaga sa international scene. Real talk yan. SB19 had to build momentum step by step, performance by performance, song by song, fan by fan, and perhaps the most impressive part? Much of their growth happened because people genuinely connected with their music and story. Yun yung talaga eh. Yun yung maganda sa SB19 eh. Talagang kumbaga masasabi nating organic, no? Organic yung fans nila. 'Di ba? At syempre yung grupo rin nila hindi rin manufactured. Talagang hinasel nila to, pinaghirapan talaga nila yung journey nila. At talaga namang pag nakita niyo naman talaga mag-perform yung SB19, talagang sobrang deserve talaga nila. 'Di ba? Na suportahan sila ng mga 18. Not because they were trying to imitate someone else. Then something remarkable started happening. International audiences began paying attention. Not because SB19 looked like BTS. Not because they sounded like BTS. But because they sounded like SB19. Yes. Songs carried Filipino identity. Lyrics reflected their experiences. Saka ito eh, sa akin, 'di ba? Ang saya lang na maramdaman ng Pilipino o ng SB19 na bilang Pilipino na dinadayo sila sa Pilipinas. Isipin nyo nung wakas at simula talagang ang daming mga 18 worldwide na pumunta ng Pilipinas para lang mapanood, syempre 'di ba, yung kanilang concert nga na yon sa SMDC. Kaya sobrang solid doon, no. Kumbaga walang artist na gagawa ng ganun o gumawa ng ganung clamor, ng ganung talagang dinayo sila ng mga international na fans.
No, ibig sabihin lang po noon, talaga pong deserve ng SB19 talaga yung kanilang natatamasa ngayon. Kumbaga, ginrind po nila tong kumbaga tong naging journey nila sa pagiging P-pop group. Hindi basta-basta. Lahat sugal. 'Di ba? Sariling pera nila. 'Di ba? Yung lalo yung was concert nga nila, 'di ba? Sobrang suntok sa buwan 'yun. Na sino mag-aakala na sila lang po talagang gumawa no na local, no? Local act na nag-sold out ng 100,000 mahigit. 'Di ba? Na venue. Isipin niyo, local sila. Pero talagang sold out. No, kaya nakaka-proud na sumuporta dito sa SB19. Their personalities felt authentic, and fans noticed. In an era where audiences constantly search for something real, authenticity became one of SB19's greatest strengths. What makes this even more interesting is the timing. While BTS members focused on military service and individual careers, the global music landscape continued evolving. New artists emerged. Different countries developed stronger music industries, and audiences became more open to discovering talent. Saka sa akin, no, siguro sa Southeast Asian artists, SB19 na po talaga yung talagang well-known, di ba? Sa Southeast Asian artists na P-pop, no, na as a group, no, yung ganyan. Talagang masasabi natin na nakaka-proud na suportahan tong SB19. At yun nga, no, parang kahit makikita nyo sa mga collaboration, yung SB19 yung dinadayo, talagang yung mga pinapauso nilang sayaw, yun yung sinasayaw talaga ng iba't ibang artist, 'di ba? Tama, ang dami na rin nilang collaboration, 'di ba? Yung Beepers, si Jolene at marami pa pong iba. At mismong sila ang dinadayo doon sa sa mismong sa The Zone, 'di ba? Doon yung ibang artist doon pumupunta para lang makakolab sila ng simpleng sayaw lang. 'Di ba? Kaya masasabi natin talaga na tama yung ginagawa ng 1C Entertainment at syempre ng SB19. Places they had previously overlooked. This created opportunities that groups like SB19 were ready to seize. Instead of waiting for permission from the industry, they simply kept working. And eventually, the world started listening. One of the biggest misconceptions in music is the idea that success is limited. That if one group dominates, there isn't room for anyone else. History proves the opposite. When BTS became successful, they didn't close doors. They opened them. They showed the world that language barriers were no longer as powerful as they once seemed. Ganoon naman talaga, hindi unang-una, hindi mo pa pwedeng personally i-gatekeep yan. 'Di ba? Talaga may uusbong at uusbong. 'Di ba? Ngayon nga nagkalat na ang dami na ng P-pop group. Ang dami ng bagong P-pop group na umuusbong ngayon. Hindi po pwedeng sabihin na hindi kami lang. 'Di ba? Talagang ano yan eh. Kumbaga laro yan eh. Kumbaga yan yung kailangan talagang sumabay ng iba. Kasi lalo po yan po talaga yung pumutok. 'Di ba? Kumbaga industry yan. Hindi mo pwedeng i-gatekeep yan. Kaya masasabi natin na tama rin yung sinasabi niya, no, yung language barrier wala na po nun. 'Di ba? Lalo na sa social media, meron lang ang translation, 'di ba? Pwede mo nang palitan yung language, 'di ba? Kaya hindi na po balakid ang language barrier. Pero ang sobrang advantage lang po talaga ng SB19 ay talagang syempre ang Pilipino nag-i-English, no? Karamihan ng kanta ng SB19 may English din sila. So talagang hindi na po ganun mahihirapan ng mga fans o yung mga casuals na masasabi natin na maintindihan yung kanta nila. Diba? Limited hindi na ganun katindi yung effort na gagawin para lang maintindihan sila. Kasi nga, nag-i-English ang SB19 o ang mga Pilipino. Kaya malaking advantage po yun sa Filipino artist. Di ba po? Kaya ngayon, ang pag-aaralan na lang po talaga nila, yung Tagalog. Di ba? Yung Tagalog na kanta ng SB19. Di ba? Pero, sa nakikita po talaga natin ay alam na rin po yung Tagalog na lyrics po nila ng mga casuals na naging 18 na. Kaya, ako na nagsasabi, no, talaga pong papunta na po talaga sila sa international stardom. They demonstrated that international audiences were willing to embrace artists from different cultures. That lesson benefited countless performers, including SB19. But here's the key difference. Opening a door and walking through it are two completely different things. BTS may have helped expand global interest in Asian music, but SB19 still had to earn every achievement themselves. No one could do that part for them. Think about it. Kasi nga
ulitin ko, no, walang suporta ng gobyerno, 'di ba? Talagang kumbaga sariling pera nila yung ginagamit nila. Iba, magkaiba talaga. Hindi mo pa pwede ikumpara yung K-pop sa P-pop. Sobrang struggle talaga ng maging P-pop group. No, kasi nga yung resources, no, kulang sa resources. Pero itong SB19 nakita natin, no, syempre sa suporta na rin ng mga 18. Talagang hindi po sila sumuko. No, talaga pong ginrind nila. Kaya ako magkakaroon ng ng biopic itong SB19. Talagang masasabi nilang proud sila, no, sa naging journey nila kasi nga iginapang nila to, talagang butas ng karayom talagang dinaanan nila para mapuntahan yung estado nila ngayon, na which is sa international scene magsisimula pa lang po sila. Kumbaga hindi pa po tapos ang journey ng SB19, nagsisimula pa lang. Pero yun yung masarap doon, di ba? Walang backing ng malaking kumpanya, walang backing ng gobyerno, no, na masakit pa rin yun, di ba? Pero mas maganda may backing ng gobyerno. Pero kung magtatagumpay talagang SB19 hanggang dulo, maging ma-recognize sila sa international scene, talagang sumikat talaga sila. Kumbaga masasabi natin yung fruit of their own labor, yun yung napakasarap dun. Kasi talagang totally pinaghirapan talaga nila ang journey nila para maabot nila yung kanilang estado na yan. Fans don't stream songs millions of times out of charity. People don't buy concert tickets because they feel obligated. Audiences don't spend years supporting artists they don't genuinely believe in. That kind of loyalty must be earned. And SB19 earned it. Through consistency, through hard work, Tama. through perseverance, and through an unwavering commitment to their craft. Grabing, sa akin, no, grabing hard work talaga. Yung effort ng SB19 para mag-grind lang dito sa karir nila. Sobrang effort. At lahat suntok sa buwan talaga. Kumbaga, sugal, no? Talagang ginagawa nila yung kumbaga, bahala na. No, ganoon eh. Kumbaga, siguro talaga rin kaya ginagawa yun ng SB19 sa Kadawan sa Entertainment. Kasi alam din naman nila, siguro na nare-realize sila na hindi sila pababayaan ng 18. Na which is totoo naman na talagang hindi sila pinababayaan ng 18. Real talk. Kaya malaking kudos din po sa ating mga 18, no, na hindi sumusuko ng pagsuporta dito sa SB19. At syempre sa individual na mga bias natin, talagang ramdam nila yung suporta natin sa kanila. Kaya wag po natin titigilan na suportahan tong SB19. At lahat po ng P-pop groups, no. May mga gusto rin po tayong mga P-pop groups na iba na suportahan po natin. Wag po natin silang hilahin pababa. Wag nating ibaba yung hope nila, no. Wag po tayo gumaya doon sa ibang nagsasabi na hanggang dyan na lang sila, hindi na sila mag-grow. Wag po tayong gano'n. Lalo na po, Pilipino po sila, Pilipino rin tayo. Kailangan po natin pakita yung suporta natin sa kanila. Pakita po natin na kaya nila yan. No? Na which is ngayon, kung halimbawa, nag-i-struggle sila, suportahan pa rin natin sila. Kasi po, darating ang panahon, talaga po mag-i-improve po yung mga P-pop group, lalo na po yung mga nagsisimula pa lang. Suportahan po natin sila. Wag po natin sila hilahin po baba. Perhaps that's why their rise resonates with so many people. Their story feels relatable. It's a story about persistence. A story about proving doubters wrong. A story about continuing forward even when success isn't guaranteed. Saka hindi na tayo lugi sa SB19. Talagang makikita natin talaga sa performance, no? Lalo sa mga hindi pa po nakapanood ng live sa SB19. Mag-ipon po kayo, panoorin niyo po ng live ang SB19. Doon nyo mapapatunayan sa sarili nyo na deserve silang suportahan. Unang-una kapag nag-perform sila, talaga pong mapapawaw ka talaga. At talagang bigay todo kung 100%, 200% na kanilang ibinibigay sa kanilang mga performance. Kahit may mga nararamdaman silang sakit, talagang hindi maganda pakiramdam nila, talagang ibinibigay pa rin talaga nila yung 100% nila o 200% nila sa kanilang performance. Sa vocals, wala po tayong problema dyan. Talaga, kaya nga P-pop Kings talagang bawal o illegal ang hindi live sa SB19. Sa aura, wala rin tayong talo dyan. Lahat po sila, matinding aura. Para nagsusuper saiyan nga, sabi ko nga sa inyo, di ba? Pag nakita nyo ng live. At syempre sa mga dance moves po nila, talaga pong sulit na sulit ang suporta sa SB19. At syempre sa ugali, yung lagi ko pong sinasabi sa inyo na malaki pong advantage nila, down to earth po ang SB19. Sobrang down to earth na kahit na ganyan na po sila kasigat ngayon ay hindi po lumulutang ang kanilang mga paa sa lupa. Talagang grounded po ang SB19. Hindi ko po sinasabi to dahil 18 po ako
Kayo na pong mag-judge kapag naging 18 kayo, kung casual ka na naligo rito, naging 18 ka, nasubaybayan mo sila at napanood mo sila ng live. Kayo na po mag-judge kung talaga po bang down to earth ang SB19. Pero ako na po nagsasabi sa inyo, lahat po ng qualities ay nasa SB19 na. Kaya suportahan po natin sila all the way. Every major achievement felt like something they fought for. Nothing was handed to them, and fans witnessed every step of that journey. As their influence grew, something else happened. P-pop itself started gaining more attention. Suddenly, conversations weren't only about individual songs or performances. People began asking bigger questions. What is P-pop? Who are the leading artists? What makes Filipino pop unique? Why are international audiences responding to it? Those questions matter, because cultural movements become powerful when they grow beyond a single artist. And SB19 helped create those conversations. Now let's return to BTS, because this isn't actually a story about choosing one group over another. That's where many online discussions go wrong. The success of BTS doesn't diminish SB19. And the success... Iba yun eh. Hindi mo pa pwedeng ikumpara ang BTS o yung K-pop sa P-pop. Magkaiba po talaga sila ng journey. Alam naman natin na talaga pong dinodominate na ng K-pop mula sa pool, no, yung international scene. 'Di ba? Etong P-pop, baby pa kung tutuusin, 'di ba? Ilan pa lang naman ang talagang medyo nare-recruit sa international scene, 'di ba? Bini pa lang sa SB19. Dalawa pa lang na grupo ng P-pop. Sobrang baby pa po ng P-pop. No, kaya kumbaga hindi po natin pwedeng ikumpara ang K-pop sa P-pop. Una-una magkaiba po sila ng tinatahak na landas. Diba? May backing yung K-pop, itong P-pop ngayon sa ngayon wala. Sariling grind po nila 'yan. Diba? Kaya para sa atin bilang Pilipino, yung like ko nga sinasabi, supportahan po natin ang P-pop kasi po sariling atin po natin 'yan. The success of SB19 doesn't diminish BTS. Both groups represent something important. BTS demonstrated what global success could look like. SB19 demonstrated that other countries could develop their own path instead of simply copying that formula. Those ideas can coexist. In fact, they strengthen each other. The music industry today is more diverse than ever before. Fans have access to artists from virtually anywhere. A song released in Manila can reach listeners in New York. A performance uploaded in Seoul can inspire fans in Brazil. Geography matters less than it once did. Quality matters more. Connection matters more. Authenticity matters more. And that's precisely why SB19's story feels so significant. They succeeded by embracing who they are rather than hiding it. The future of P-pop may still be unfolding. There will be new groups, new stars, new records, new milestones. But regardless of what happens next, one thing is already clear. SB19 helped prove that Filipino artists can compete on the global stage while remaining proudly Filipino. Oo naman, di ba? Real talk yun. Talagang kung tutusin noong araw pa, no, talaga pong may K ang Filipino Act o ang OPM o ang Filipino in a whole. Kasi po tayo unang-una sinasabi ko, di ba, naintindihan tayo, nag-i-English tayo at talaga pag sinabing pagkanta, talagang number one na Pilipino talaga, napakaganda ng boses ng Pilipino. Kaya kung noon talaga ay talagang mulat sa pool ay may backing na o talagang sinusuporta na ng gobyerno ang Filipino Act, matagal na po sana tayo nasa international scene. Real talk po yan dahil po sa talent na lang po talaga nag-uumapaw ang talent ng Pilipino. Na ngayon, ito po, meron na po talagang grupo ngayon na talaga pong pumapasok na sa international scene, ito pong SB19. Na hindi po natin makikakaila na lahat po ng aspeto ay nasa kanila na. Lalo-lalo na po yung talent. That achievement cannot be ignored, and it cannot be taken away. Meanwhile, BTS is preparing for a new era. The anticipation is enormous. Fans are excited. The industry is watching, and expectations are sky high. Their comeback will undoubtedly become one of the biggest entertainment stories in the world. But while everyone celebrates BTS's return, it's worth remembering what happened during their absence. A different movement continued growing. A different fan base continued expanding. A different group continued making history. SB19 didn't wait for anyone's approval. They didn't wait for validation. And they certainly didn't wait for permission. They worked, they improved, they evolved, and they proved that P-pop could stand proudly on its own. That's why this moment feels bigger than a simple comeback.
is a reminder of how much the global music landscape has changed. Years ago, many people might have believed there was room for only one dominant Asian pop industry. Today, that idea feels outdated. There is room for multiple voices, multiple cultures, multiple stories, and multiple paths to success. BTS represents one extraordinary path. SB19 represents another. Both deserve recognition, both deserve respect, and both have contributed to making the music world more connected than ever before. So yes, BTS is back, and millions of fans around the world are ready to celebrate. But as the spotlight shines once again on one of music's biggest groups, remember this: SB19 already proved something powerful. They proved that talent doesn't need permission. They proved that identity is a strength, not a limitation. And they proved that P-pop is no longer asking for a seat at the table. It's already there. What do you think? Has Ang nagustuhan ko lang dito sa kanyang sa kanyang content na to, no, sa documentary niya na to. Hindi niya pinagbangga yung BTS saka yung SB19 na ganito, ganyan daw. Hindi tulad po ng ibang gumagawa ng ganito. 'Di ba na AI stop lang ganun pa, no, na ginagawa pa ng issue yung BTS saka yung SB19 na naiinis po ako sa ganun. Pero talagang may sense po yung kanyang documentary na to. Kaya kudos po dito kay 18 Universe sa paggawa niya na to, no. Kaya para sa akin, no, supportahan po natin ang SB19 at lahat po ng P-pop groups. Panahon na po ngayon na para makilala ng buong mundo ang OPM. Lipat na po tayo sa ating isa pong gagawin ng reaction video. Ito pong live performance ng Sonara, no, sa kanilang single na Tabi. Siyempre dito po sa Music is Universal UMGPH sa naginanap sa Samsung Hall SM Aura. Let's do this. Hey. Uy, hindi nga lang nagsimula, no? Grabe, no? Sobrang dikit ng camera niya, no? Linaw, eh. Astig. Nice, Lay. Grabe naman, no? Parang napansin ko lang dito, no? Parang pumayat ba ng bahagya itong si Eureka? Parang alit ang braso niya, eh, no? Grabe. Go, Nami. Grabe, nung close up, no? Ang lapit niya, no? Nung kumuha na to, si Fanboy Dollar Arch, no? Grabe. Sobrang lapit niya. Nice, Domeng. Mga galawan, ano? Grabe. May napansin lang ako dito kay kung si Fanboy Dala pa to. Talagang pinag-aralan niya yung panchant. Grabe, no? Grabe yung niya, gigil na gigil, eh. Pati itong SB19 tuloy. Itong Sonara, no? Grabe rin yung performance nila rito. Nakikita ko yung galaw nila, hataw. No? Day by day kapag nagpo-perform sila, talaga po nag-i-improve sila tong Sonara. Oh? Wow, nice. Move tabi-tabi, move tabi-tabi. Tsunami. Wow. Pataka. Ha. Come on. Grabe mo pati dilated mo, Fanboy. Wait, tingnan natin yung may G na G siya, eh, no? Di ka na mawawalan. Tinutuloy ko na yaman. Talaga nakikita natin yung improvement nila, no?
Talagang kada performance nila ngayon, patindi ng patindi, pahataw ng pahataw. Itong Sonara. So, ang ganda ng forma nila dito, no? Nice. Baka ng aking kamay. Go, Nami! Woo! Grabe yun ha, tinaasan! Nice one, Nami! Ulitin natin yan ha. Tingnan nyo yung ginawa ni Nami. Pakinggan nyo. Woo! 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 Yung sinasabi ko, no? Grabe yung ano, hagupit gano'n, you know? Pahataw sila ng pahataw talaga sa mga performance nila. Eh. Grabe yung Sonara. Woohoo! Nice! Grabe. Maraming salamat po kung nakaabot ka hanggang dito. Huwag niyo kalilimutan na mag-subscribe. Ingat kayo lahat. God bless and peace out. Bye.